Madalas nating inuugnay ang megaproyekto sa paglikha at sa channel na ito. Naalala natin ang dakilang pader ng China, ang pandaigdigang istasyon sa kalawakan, o malalaking lagusan tulad ng Channel Tunnel na nag-uugnay ng mga bansa. 3 video na ang nagawa namin. Sandali, nagawa na ba namin yung tungkol sa dakilang pader ng China? Siguro hindi pa, pero noong tagsibol ng 86, nagsimula ang Unyong Sobyet ng isang mega-project na hindi bunga ng ambisyon, kundi ng purong desperadong pagkaligtas. Ang operasyong ito ay gumamit ng mas maraming tao kaysa sa paggawa ng Panama Canal, ngunit kinailangang matapos sa ilang oras imbes na taon. Hindi tulad ng tulay o gusali na para sa hinaharap, ang layunin dito ay ibaon ang pagkakamali ng nakaraan. Ang lokasyon ay isang lason na bahagi ng kagubatan at konkreto sa hilagang Ukraine. Layunin nitong pigilan ang nasusunog na nuclear reactor na kontaminahin ang tubig ng milyon-milyong tao at gawing hindi matirhan ang bahagi ng Europa. Nang nagdala ang mga autoridad ng Soviet ng mga high-tech na remote-controlled na robot mula sa Alemanya at Hapon para linisin ang radioactive na mga debris, pumalya ang mga makina. Sobrang tindi lang talaga ng radyasyon, kaya hindi kinaya ng kanilang mga elektronikong utak. Ang pinaka-advanced na teknolohiya noong huling bahagi ng ika-20 siglo ay naging walang silbi sa loob lang ng ilang minuto. Kaya bumaling ang mga namumuno sa nag-iisang makinang kayang gumana sa ganoong kondisyon, United States. Tinawag nilang liquidatory o liquidator ang mga tao. Parang pamagat ng corny na sci-fi pelikula noong 80s, pero totoong kakilakilabot din, gaya ng mga iyon. Nakakatawa man, pero sila ang mga inutusan o nagboluntaryong ayusin ang pinsala ng sakuna sa Chernobyl. Kapag nababanggit ang Chernobyl, kadalasan nating iniisip ang pagsabog o ang inabandunang Ferris wheel sa Pripyat. Ngunit ang tunay na kwento nito ay tungkol sa hukbong ito. Hindi lang ilang dosenang bumbero ang dumating noong unang gabi, kundi pagmumobilisa ng halos 600,000 tao. Katumbas ito ng populasyon ng Luxembourg o isang mid-sized na lungsod sa Amerika. Sila ay mga minero na naghuhukay ng mga lagusan sa matinding init, mga diver na lumalangoy sa radioactive na tubig, mga piloto na lumilipad ng helicopter direkta sa nakalalasong usok at mga batang sundalo na tumatakbo sa mga bubong para magpala ng graphite sa loob ng 70 segundo bawat isa. Ang ilan ay mga bayani na alam ang kanilang ginagawa. Ang iba naman ay mga conscript na basta na lang sinabihan na sumakay sa truck. Kung wala sila, ang sakuna sa Chernobyl ay maaaring naging mas malaking kapahamakan hindi lang sa Ukraine at Belarus, kundi sa buong mundo. Ngayon, pag-uusapan natin ang nangyari pagkatapos ng pagsabog at ang pisika ng reaktor Bolshoi Moshnostny Kanalny Reactor. Tatalakayin natin kung sino ang mga liquidator, ano ang ginawa nila at ano ang nangyari sa kanila. Ano ang liquidator? Kaya bago natin tingnan ang mga partikular na operasyon, kailangan muna nating tukuyin kung sino talaga ang tinutukoy natin dito. Dahil ang liquidator ay hindi naman talaga isang titulo ng trabaho na makikita mo sa isang normal na career path, maliban na lang kung nagtatrabaho ka sa accounting. Siguro, pero ibang klase naman ng liquidation yon. Ang salitang ito ay galing sa opisyal na tawag ng mga Soviet sa operasyon ng paglilinis. Hindi ko na ito susubukang bigkasin. Ibig sabihin nito ay kasali sa paglilinis ng mga resulta ng aksidente sa Chernobyl Nuclear Power Plant. Sa estilo ng Soviet na burokrasya, pinaikli ang mahabang parirala at ginawang mas nakakatakot na liquidator. Opisyal, ang titulong ito ay para sa mga sumali sa paglilinis sa loob ng 30 km exclusion zone mula 1,786 hanggang 1,789. Sakop ng malawak na definisyon na ito ang maraming uri ng kasali. Kapag sinabing liquidator, madalas iniisip natin ang lalaking naka-lead suit na nagbubungkal ng radioactive graphite. Totoo, may ganoong tao. Sila ang pinakaibabaw ng malaking tipak ng yelo. Ang mga unang tumugon, mga tauhan ng planta at bumbero na lumaban sa mga unang sunog noong gabi ng sakuna. Sila ang pinakakilalang grupo at tumanggap ng pinakamalalaking agarang dosis. Sumunod ang militar na malawakan ang pagmumobilisa ng sandatahang lakas ng Unyong Sobyet. Dinala roon ang libu-libong conscript na kabataan, karamihan chemical troops o infantry, na kadalasan ay 18 to 19 taong gulang at may kaunting kaalaman sa radyasyon. Ginamit ang mga pisiko sa lahat ng gawain, mula manual na trabaho, pagbabantay, hanggang sa biorobot na gawain sa bubong. Tinawag ng Unyong Sobyet ang pinakamahusay nitong helicopter pilots para magsagawa ng libu-libong misyon sa core. Naghulog ng buhangin, tingga at boron.
Dinala nila ang daan-daang minero mula Donetsk at Tula, hindi para magmina, kundi para maghukay ng cooling tunnel sa ilalim ng natutunaw na reaktor. May mga construction worker na nagwe-welding ng bakal para sa sarcophagus at mga inhinyero na nagmamadaling magdisenyo ng protektibong estruktura habang nangyayari ito. Sa huli, ang mga sibilyan ang sumusuporta sa hukbo. Hindi posible ang daan-daang libong manggagawa kung walang infrastruktura para sa kanila. Kasama sa dekontaminasyon ang driver, kusinero, doktor, nurse, at lokal na magsasaka na naghuhugas ng kalsada, naglilibing ng lupa, at nagpapakain sa sundalo. Lahat sila liquidator, pero ilan sila? Dahil sa kaguluhan matapos ang aksidente, pagiging lihim ng Unyong Sobyet at pagbagsak nito, hindi kumpleto ang mga talaan. Ang World Health Organization at United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation ay madalas magbanggit ng iisang bilang. Mga 500 at 30,000 hanggang 600,000 manggagawa ang tumulong sa pagbangon sa unang taon at magkakaiba ang antas ng radyasyong natanggap nila. Ang karaniwang epektibong dosis para sa mga liquidator ay kadalasang 100 at 20 millisieverts ng radyasyon. Minsan abstrakto ang mga numero, kaya unawain natin ito. Ang isang chest x-ray ay may 1 millisievert. Ang karaniwang liquidator ay tumanggap ng dosis na katumbas ng 1,000 at 200 chest x-ray. Oh, kung gusto mo, isipin mong gawin lahat ng medikal na scan na kailangan mo sa buong buhay mo. Bawat dental check-up, bawat x-ray ng nabaling buto, bawat computed tomography scan, at pagsamahin lahat ng iyon sa loob lamang ng 1 taon. At iyon ay ang karaniwan lang. Libu-libong manggagawa ang nakatanggap ng mas mataas na dosis at marami sa mga unang tumugon ay nakatanggap ng nakamamatay na dosis sa loob lamang ng ilang oras. Kailangan nating magdagdag ng madilim na paalala sa mga numerong ito. Ayon sa International Radiation Protection Association, 2-3% lang ng liquidator ang may personal na dosimeter para subaybayan ang radyasyong naranasan nila. Sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho, para sa karamihan ng 100,000 taong ito, ang mga numero sa kanilang opisyal na talaan ay mga tansya lamang na muling binuo batay sa kung saan sila nagtrabaho at kung gaano katagal. Sa maraming pagkakataon, malamang na hinulaan lang ang mga numerong ito o mas malala pa, sinadya itong baguhin sa mga dokumento para mapanatili sa ilalim ng opisyal na limitasyon ng kaligtasan. Ang Unyong Sobyet, mga kababayan, para maintindihan kung bakit kalahating milyong tao ang kailangan, dapat nating tingnan ang gulong ipinadala silang ayusin. I-fast forward natin ang aksidente dahil para sa liquidator, mahalaga ang resulta, hindi ang sanhi. Nagsimula ito alas 2:03 ng umaga. Noong Abril 26, 1986. Sa control room ng Reactor 4, isang normal na safety test ay naging delikado at nagkamali. Hindi na natin pag-uusapan ang pisika ng xenon poisoning at control rod channels dito. Ang mahalaga lang malaman mo, may nakamamatay na depekto ang reactor Bolshoi-Moshnosty Kanalny, 1000 reactor positive void coefficient. Kapag ang tubig pangpalamig ng reactor ay naging singaw, tumataas ang power output nito, hindi bumababa. Pinagsama ang mahinang disenyo, pagkakamali ng tao, at pinatay na safety system, kaya nagkaroon ng hindi mapigil na nuclear chain reaction. Nagresulta ito sa 2 malalakas na pagsabog na nagtapon ng 2,000 toneladang panangga. Ang takip ng reaktor na gawa sa konkreto at bakal ay natanggal, winasak ang bubong at ibinuga ang laman ng reaktor sa langit sa gabi. Nagkalat sa compound ang fuel rod, konkreto, at lalo na ang napakaradioaktibong mga blok ng graphite moderator. Ilang taon nang nakalagay iyon sa loob ng gumaganang nuclear core at ngayon ay nagkalat na ito sa paligid na parang ordinaryong debris. Ito ang kapaligiran. Ang mga unang rumisponde ay lumapit sa lugar. Ang Pripyat ay isang modernong lungsod ng Soviet na may halos 50,000 tao, 3 kilometro lang ang layo. Sa umaga ng Abril, ika-26, nagpatuloy ang buhay. Kita mula sa balkonahe ang usok mula sa reaktor, ngunit di alam ng mga tao na ang hangin ay may halong iodine 100 at 31 at cesium 137. Matapos ang 36 na oras, inutusan ng Soviet authorities ang paglikas. Hapon ng Abril 27, pumila ang 1,000 at 200 bus para ilikas ang mga residente. Sinabihan sila na pansamantala lang ito, 3 araw. Karamihan sa kanila ay hindi na muling nakita ang kanilang mga tahanan. Pinalawak ang evacuation zone sa 30 kilometro, kaya mahigit 100,000 tao ang lumikas. Samantala, ginawa ng Estado ng Soviet ang pinakamainam nilang alam.
Sinubukan nilang itago ang katotohanan. Pinutol ang mga linya ng telepono para hindi makapagpakalat ng takot ang mga mamamayan. Minaliit ng state media ang insidente at naglagay ng mga propaganda poster na sinisisi ang mga dayuhang ahente at Western disinformation pero hindi mo maitago. Nagliliyab ang reactor core na bukas sa hangin at lumilipad na ang ulap ng radyasyon papuntang Scandinavia. Alam ng lahat at ng Kremlin na kapag hindi napigilan ang bulkan, maaaring manganib ang supply ng tubig ng milyon-milyon at hindi na matirhan ang malaking bahagi ng Soviet Union. Habang nasusunog ang reaktor at kumakalat ang radyasyon, ang pamunuan ng Soviet ay umasa sa kanilang pinakamaasahang sandata, tao. Doon nagsimulang dumating ang mga liquidator. Sa unang yugto at mga araw, hindi pa mga conscript ang unang liquidator. Dinala mula sa mga kanayunan, sila ang mga lalaking naka-duty na at ang mga lokal na bumbero mula sa Pripyat at sa mismong planta. Ang mga unang crew na dumating ay pinamunuan ni Teniente Vladimir Pravik at Viktor Kibanok. Parehong 33 anyos ang mga batang lalaki. Pinangunahan nila ang kanilang mga team ng mga bumbero papunta sa gusali ng reaktor, iniisip na isang malaking ngunit karaniwang sunog sa industriya ang kanilang hinaharap. Ang bubong ng turbine hall ay natakpan ng bitumen, isang material na parang alkitran na nagliyab dahil sa mga nagliparang debris. Makapal at nakakalaso ng usok, may halong nasusunog na alkitran at itim na blok, sabi ng mga nakaligtas. Tinatadyakan nila ang mga blok para maidaan ang hose. Mainit at kumikislap ang mga iyon, parang may kakaibang liwanag mula sa loob. Mga blok pala ng graphite mula sa reactor core. Kanina lang, kinokontrol pa nila ang nuclear reaction sa sisidlan. Ngayon, nasa bubong na sila, nagdadala ng kamatayan kahit malapit ka lang. Nalalantad ang mga bumbero sa matinding gamma at neutron radiation, pero patuloy pa rin silang nagtatrabaho. Canvas jacket, karaniwang helmet at rubber boots lang ang suot nila, hindi lead suit. Ilang lalaking naka-off duty ang agad pumunta sa lugar na naka-shirt o leather jacket lang. Pagkalipas ng 30 minuto, nanghina sila. Nagreklamo sila ng metal na lasa sa bibig, karaniwang sintomas ng matinding radiation exposure. Sinundan ito ng hilo at pagsusuka at lahat sila ay naapektuhan. Bumagsak sila hindi dahil sa usok, kundi sa problema sa central nervous system. Habang nilalabanan ng bumbero ang apoy, may ibang laban sa control room sa unang oras. Hindi makapaniwala ang senior engineering staff na nawala ang reaktor. Sa training nila, parang kuta ang reaktor Bolshoi Moshnosti Kanalny reaktor at hindi ito basta sumasabog. Nang sabihin ng junior staff na nakita nila ang langit mula sa reactor hall, pinaniwala silang nagkakamali lang sila o guni-guni iyon. Sa kabila ng kalituhan, may mga operator at inhinyero na nagpakita ng propesyonal na kabayanihan at nanatili sa kanilang pwesto nang malaman ang seryosong problema. Tumakbo sila sa madidilim at binahang mga pasilyo, naglakad sa tubig na kumikislap dahil sa radyasyon para mano-manong paandarin ang mga balbula. Binobomba nila ng tubig ang core para palamigin, di nila alam nagkalat na ito sa paradahan. Huminto tayo dito at ipaliwanag ang nangyayari sa mga lalaking ito. Sa biolohiya, madalas nating sinasabing nagdudulot ng kanser ang radyasyon pagkalipas ng 20 taon. Isang sarkastikong epekto at sugal ng kapalaran. Pero ang hinarap ng mga bumbero at mga tauhan ng planta ay tiyak na mangyayari. Hindi lang ito panganib, ito ay katiyakan at tinatawag na acute radiation syndrome o acute radiation syndrome. Ngayon, kapag ang katawan ng tao ay tumanggap ng dose na higit sa 1 sievert o 1,000 milisievert sa maikling panahon, ang radyasyon ay kumikilos na parang microscopic na pagsabog. Hindi lang nito sinisira ang DNA, kundi parang pinupunit pa. Unang naaapektuhan ang bone marrow. Nawawala ang paggawa ng white blood cells, kaya humihina ang immune system. Sa mas mataas na dosis, nagsisimulang matuklap ang lining ng tiyan at bituka na nagdudulot ng internal na pagdurugo at sepsis. Sa pinakamalalang dosis, tumatagas ang dugo at pumapalya ang nervous system. Pinakamalupit sa ARS ay ang walking ghost phase o latent phase. Pagkatapos ng pagsusuka at pagbagsak, kadalasan nakakabawi ang pasyente. Ayos ang pakiramdam nila, naglalaro ng baraha at nakikipag-usap sa pamilya. Sina Teniente Pravik at Kibanok ang unang bumbero sa insidente. Dinala sila sa Hospital No. 6 sa Moscow. Akala nila gumagaling sila, pero hindi sila talaga nakabawi.
Ang kanilang mga katawan ay naghihintay lang na mamatay ang mga umi-aral na selula na walang bagong selula na papalit. Nang matapos ang panahong iyon, naging napakabigat ng pagbagsak ng kanilang kalagayan. Namatay sina Pravik at Kaibonok noong Mayo 8, ilang linggo matapos ang aksidente. Inilibing sila sa selyadong kabaong dahil radioactive ang kanilang katawan noon at ngayon. Pero hindi ito naging hatol ng kamatayan sa lahat. Si Leon Nitalnikov, hepe ng bumbero, ay nagkasakit ng acute radiation syndrome dahil sa matinding dosis pero nakaligtas. Nabuhay pa siya ng 18 taon at namatay sa kanser noong 2004. Sila ang unang liquidator at pinakapuro na halimbawa ng grupo. Hindi sila nakatanggap ng medalya, pensyon o sertipiko bilang liquidator. Pumapasok sila sa sitwasyong di nila lubos na uunawaan. Gamit ang mga kagamitang hindi naman talaga makakaprotekta sa kanila, nilabanan nila ang apoy na hindi naman kayang apulain dahil iyon ang kanilang trabaho. Ikalawang yugto, helicopter, diver at minero. Pagkapatay ng apoy, humarap ang Unyong Sobyet sa bagong panganib. Ang reaktor parang bulkan na naglalabas ng radioactive isotope sa hangin. Nakabili ng oras ang mga bayani ng unang yugto, pero patuloy pa ring nasusunog ang reaktor. Para tuluyang mapatay ito, naglunsad ang pamunuan ng Unyong Sobyet ng 3 panig na pag-atake mula sa himpapawid, tubig at lupa. Ang unang prioridad ay mapatay ang apoy. Mula ika-2 hanggang ika-10, nagsagawa ang hukbong panghimpapawid ng Unyong Sobyet ng higit 1,800 misyon sa core. Simple ang plano, bobombahin nila ang reaktor hanggang sumuko ito. Naglagay sila ng buhangin, luwad, tingga at boron sa mga miwalo at may 26 helikopter para patayin ang apoy, salain ang kemikal, sumipsip ng radyasyon at pigilan ang nuclear reaksyon. 5,000 tonelada ng materyales ang ibinagsak nila. Lumilipad ang mga piloto sa radioactive na ulap na sumisira ng elektronikong gamit. Minsan, sobrang baba ng lipad nila kaya umaakyat ang radyasyon sa sahig ng cockpit. Naglagay sila ng tingga sa ilalim ng upuan bilang proteksyon pero hindi ito naging sapat. Alam ng mga historiador na karamihan sa ibinagsak ay hindi tumama sa target. Malakas ang pag-akyat ng init mula sa nasusunog na core kaya tinaboy nito ang buhangin at tingga na naipon lang sa paligid ng mga guho. Noong panahong iyon, di nila alam kaya tuloy lang sila sa paglipad. Habang nilalabanan ng mga piloto ang apoy, may mas malaking bantang nagkukubli sa ibaba. May 2 palapag ng bubbler pool sa ilalim ng reactor vessel. Mga malalaking imbakan ng tubig na pigil sa singaw tuwing aksidente. Pero iba ito sa karaniwang aksidente. Baka tunawin ng molten core o corium ang konkretong sahig, tumama sa tubig at magdulot ng malakas na pagsabog ng singaw. Ayon sa kalkulasyon, posibleng masira ang 3 natitirang reaktor at kumalat ang radioactive fallout sa buong mundo. Kailangang i-drain ang tubig, pero ang mga balbula ay nasa ilalim ng tubig sa madilim at radioactive na basement. Pinagmulan ito ng alamat ng Chernobyl Suicide Squad, kung saan 3 lalaki raw ang inutusan tungo sa kanilang kamatayan ayon sa popular na kultura. Ang totoo, mas hindi ito dramatiko pero mas kahanga-hanga. 3 manggagawa, Alexei Anonenko, Valery Bespalov at Boris Baranov, ang nagboluntaryo o naatasan dahil alam nila ang mga tubo. Hindi sila nag-scuba, naglakad lang sa tuhod lalim na radioactive na tubig, suot wetsuit at respirator. Dumaan sa dilim, hinanap at binuksan ang balbula. Na-drain ang tubig at naiwasan ang pagsabog. Hindi sila namatay sa radiation sickness. Ilang linggo matapos ang insidente, 2 buhay pa rin at si Baranov nabuhay hanggang 2005. Hindi sila martir, kundi mga eksperto na ginagampanan lang ang kanilang trabaho ngayon. Pagkatapos mawala ang tubig, kinatakutan na baka sunugin ng core hanggang groundwater. Ang solusyon, magtayo ng isang napakalaking heat exchanger, isang hiwalay na cooling plate na may liquid nitrogen sa ilalim ng buong gusali. Pero hindi mo pwedeng ipasok ang isang bulldozer sa ilalim ng natutunaw na planta ng nuklear, hindi ba? Kailangan mong maghukay. Nag-recruit ang mga Soviet ng pinakamalalakas na lalaki sa imperyo. Karamihan ay mga minero mula Tula at Donbas na umabot sa 100. Naghuhukay sila ng 100 at 68 metrong lagusan sa ilalim ng reaktor para sa silid ng cooling system. Nakakapasong init ang nararanasan at tumatagas ang radyasyon mula sa lupa sa itaas dahil ang paggamit ng pneumatic drill ay maaaring yumanig sa reaktor at mas lalo pa itong maging delikado. Kailangan nilang maghukay gamit ang kanilang mga kamay. Dahil sa sobrang init, pabigat na lang ang protective na damit. Batay sa mga kwento at litrato noon,
Ang mga minero ay nagtatrabaho ng naka-underwear o hubot-hubad upang makaiwas sa heat stroke. Bawat hinga nila, nalalanghap ang radioactive na alikabok, ngunit hindi binuksan ang heat exchanger. Matapos gawin ang lagusan, kusa nang lumamig ang core kaya sapat na ang konkretong pad. Nasira ang kalusugan ng mga minero sa paggawa ng safety system na di nagamit at sa huli napunta ang labanan sa bubong. Bago maitayo ang sarcophagus, kailangan munang linisin ang bubong ng reactor 3 mula sa mapanganib na graphite debris ng pagsabog. Ginawa ng mga Soviet ito sa makabagong paraan gamit ang remote-controlled na robot, tulad ng binagong lunar rover at mga makinang galing Alemanya at Hapon. Malakas ang radyasyon sa bubong, umaabot sa 10,000 Roentgen, kaya nasira agad ang silicon chip ng mga robot. Ang mga makina ay gumagala o namamatay nang walang direksyon, kaya umasa sila sa mga tao. Ang komandante ng mga biorobot na si Nikolai Tarankanov ay nagmobilisa ng libu-libong kabataang sundalo para sa gawain. Simple lang ang estratehiya, limitahan ang oras ng pagkakalantad para mabawasan ang dosis. Ang mga lalaki ay nagsusuot ng improbisadong baluti, mga sheet ng tingga, rubber na apron, minsan mabibigat lang na coat. Maghihintay sila sa isang konkretong hagdanan, tutunog ang sirena at tatakbo sila palabas papunta sa bubong. May 70 segundo lang sila sa 1.5 minutong iyon. Kailangan nilang sumalok ng isang pala ng graphite, ihagis ito sa gilid papunta sa bunganga at tumakbo pabalik. Kung nadapa ka, nagtagal o napulot ang sobrang init na piraso, parang patay na naglalalakad. Libu-libong lalaki ang sumubok sa bubong, karamihan minsan lang. Sa 70 segundong pagtakbo, nailigtas nila ang mundo ng kahit kaunting porsyento. Pinauwi sila na may sertipiko at bonus na 100 rubles. Ikatlong yugto ng decontamination sa loob ng sarcophagus. Habang ang mga minero ay naghuhukay at ang mga piloto ay lumilipad, mas malaking hukbo ang mabagal na kumikilos sa paligid. Hindi lang sa reaktor nangyari ang sakuna. Nabudburan ng radioactive isotopes ang buong rehiyon dahil sa pagsabog. Ang trabaho ng mga liquidator ay hindi lang ayusin ang planta, kundi linisin din mismo ang lupa. Mga grupo ng liquidator, kadalasan mga reservistang tinawag mula sa iba't ibang bahagi ng Unyong Sobyet, ang ipinadala sa mga bayan at nayon sa loob ng 30 kilometrong exclusion zone. Binomba nila ng kemikal na bula ang kalsada na naging maruming abo habang sumisip-sip ng alikabok at nilinis din ang mga pader ng apartment. Kung di umubra ang linis, sandblasting ang ginamit. Pag ayaw pa rin, giniba na ang gusali. Buong mga baryo na gawa sa kahoy na sumisip-sip ng radyasyon na parang espongha ay basta na lang giniba gamit ang bulldozer. Maghuhukay ang mga liquidator ng malalaking hukay, itutulak doon ang mga bahay, kamalig, bakod at tatabunan ng lupa. May lupa pa sa mga lugar na grabing tinamaan. Ang lupa mismo ay tinukoy bilang radioactive waste. Gumamit ang mga liquidator ng mga grader at pala para kayurin ang ilang sentimetro ng ibabaw ng lupa sa libu-libong ektarya, isinasakay ito sa mga truck para ilibing sa mga tambakan ng basura na may konkretong lining. Pinakanakatindig balahibo sa yugtong ito, ang pulang gubat sa likod ng planta. Isang kagubatan ng pino na sumipsip ng malaking fallout. Namatay agad ang mga puno at naging ginger brown. Inutusan ang mga liquidator na putulin ang mga ito. Pinutol, itinulak sa hukay at inilibing nila. Hanggang ngayon, ang lupa kung saan dating nakatayo ang pula na gubat ay isa sa pinakakontaminadong lugar sa mundo at isa sa mga napuntahan ko na. Walang saysay ang paglilinis kung bukas sa kalangitan ang reaktor. Kailangan ng Unyong Sobyet ng takip, tinawag nila itong object shelter. Kilala ito ng mundo bilang ang sarkopago. Ang layunin ay magtayo ng napakalaking istruktura ng bakal at konkreto na magsisilbing panangga sa paligid ng nasirang reaktor. Sa normal na kalagayan, ang pagdidisenyo at pagtatayo ng isang istrukturang ganito kakomplikado ay aabutin ng 5 taon. Natapos nila ito sa loob ng 5 buwan. Hunyo, handa na ang disenyo. Nobyembre, tapos na. Malaking hamon sa inhinyeriya ang hindi makapagsukat ng pundasyon dahil sa delikadong radyasyon. Hindi nila pwedeng tornilyuhan ang bagong istruktura dahil mahina na ang pader mula sa pagsabog, kaya nag-improvise sila. Gumamit sila ng remote-controlled cranes at German DMAG units para ibaba ang prefabricated na pader na bakal. Nagtayo sila ng remote control na planta para magbomba ng daan-daang libong kubiko metro ng semento mula sa ligtas na distansya. Mahalagang sandali ang pag-install ng dambuhalang biga bilang suporta sa ibabaw ng bukas na bahagi ng reaktor. Kailangan ng crane lift na may eksaktong galaw,
ginagabayan ng kamera at tagamasid gamit ang binoculars mula sa lead-lined bunker para masuportahan ang bagong bubong. Pero hindi lahat kayang gawin ng makina, lalo na kung kailangang higpitan ang tornilyo o tanggalin ang kable. Sa dead zone na di kayang pasukin ng robot, kailangang pumasok ang tao. Ang mga welder ay nagtatrabaho sa mga cabin na espesyal na ginawa at may lining na tingga, nakasabit sa mga crane na nakalutang sa itaas ng mga guho para pagdugtungin ang mga steel beam. Nang natapos noong 86, naging kulay abo at nakakatakot ang sarcophagus. Hindi ito airtight, maraming butas at siwang, pero gumana. Alam ng mga inhinyero na pansamantalang solusyon lang ito, minadaling trabaho para tumagal ng 30 taon. Ang bagong safe confinement, isang higanting sliding arch na tumatakip sa reactor, ay kahanga-hangang gawa ng makabagong inhinyeriya. Napag-usapan na natin ito dati. Mukhang ito ang isa sa unang video natin sa channel na ito. Pwede mo itong panoorin pagkatapos ng video na ito kung gusto mong malaman ang lahat ng ito. Kailangan pangasiwaan ng Soviet bureaucracy ang pinakamahalaga nilang yaman, ang kalusugan ng kanilang mga tao. Sa papel, mahigpit ang sistema. Sa una, ang dose limit ng liquidator ay 150 millisieverts kada taon. Nang bumuti ang kalagayan, ibinaba ito sa 100 at kalaunan sa 50. Parang punch card ang sistema. Bawat pasok mo sa zone, itinatala ang dose mo. At kapag puno na ang radiation card mo, kapag naabot mo na ang 50, 100 o 150 na limitasyon, dapat tapos ka na, pinalabas, pinauwi at binigyan ng bonus. Totoo, nagbabago ang mga tatak sa card at malaki ang pressure sa mga commander na tapusin agad ang trabaho. Kung ang pinakamagaling nilang crane operator o pinakabeteranong welder ay umabot na sa dose limit niya sa kalagitnaan ng isang mahalagang trabaho, nakakatuksong tigilan muna ang pagtatala ng dose niya ng ilang araw. Kasama rin sa panlilinlang ang mga liquidator. Karamihan ay reservist o minero ng karbon na nais ng dagdag hazard pay. Alam nilang pauuwiin sila kapag naabot ang limit. Kaya ang ilan ay iniiwan ang kanilang dosimeter sa barracks habang nagtatrabaho. Sinasadya nilang itago ang kanilang exposure para manatili silang nasa payroll. Ayon sa opisyal na tala, bumababa ang karaniwang dosis bawat taon habang nagpapatuloy ang paglilinis. At estadistikang totoo ito. Para sa mga lalaking naroon noong 86 na nagwe-welding at naglilibing ng kagubatan, kadalasan ang opisyal na numero ay tinta lang sa papel. Buhay bilang isang liquidator. Pang-araw-araw na realidad. Kaya ano nga ba talaga ang pakiramdam ng maging isang liquidator? Alisin muna natin ang mga helicopter at ang mga kabayanihan kahit sandali lang. Para sa 600,000 lalaking naroon, ang liquidation ay hindi lang labanan. Trabaho ito na kadalasang nakakainip, marumi, at nakakalito. Para sa marami, nagsimula ang paglalakbay sa isang katok sa pintuan o isang liham. Malawak at mahusay ang makina ng mobilisasyon ng militar ng Soviet. Ang mga reserbistang lalaki sa edad 30 pa na 40 na matagal nang wala sa serbisyo ay biglang ipinatawag muli. Hindi sinabi sa marami kung saan sila pupunta, basta tinawag lang para sa espesyal na pagsasanay, maniobra o pagtulong sa pag-aani. Napagtanto lang nila ang totoo nang magsimulang pumunta ang mga truck sa Kiev o makita nila ang mga checkpoint. Ipinapakita ng mga panayam sa mga veterano ang kakaibang halo ng emosyon. May takot, syempre, pero mayroon ding tunay na pakiramdam ng tungkulin at pananabik. Lumaki ang henerasyon ng Cold War sa mga kwento ng dakilang makabansang digmaan. Para sa maraming kabataang lalaki, ito ang pagkakataon nilang maglingkod sa mas malaking layunin. Akala nila sandali lang silang magtatrabaho roon, magiging bayani at uuwi agad. Pero pagdating nila roon, ang totoo ay hindi ito isang high-tech na operasyong militar, kundi parang, ano ba to? At pati ang simpleng pag-aasikaso sa napakaraming sundalo ay isa ring bangungot. Ang mga liquidator ay nanirahan sa malalaking tent city, ginawang pansamantalang tirahan ang mga paaralan at siksikang barracks na milya-milya ang layo mula sa reaktor. Noong tag-init ng 86 matindi ang init, taglamig naman, nagyeyelo ang mga tent at sobrang nakakapagod ang araw-araw. Gigising ka, kakain ng tipikal na pagkain sa Soviet canteen, buckwheat, dilatang karne, tsaa, tapos sasakay ng bus. May plastic cover ang bus sa loob para madaling i-decontaminate. Ihahatid ka nila sa zone. Magtatrabaho ka sa shift mo, minsan 12 oras, minsan 2 minuto lang, depende sa radiation, tapos dadaan ka sa mga wash station. Obligado ang decontamination shower, pero kadalasan di epektibo. Kuskos ng kuskos ang mga lalaki hanggang mamula ang balat, pero babagsak pa rin sa Geiger countercheck at papabalikin para magkusot ulit.
pati na ang protective gear. Para sa karamihan, biro lang ito. Maliban kung diver ka o nagtatrabaho sa bubong, ang personal protective equipment mo ay cotton uniform at puting petal na mask gawang gasa. May veterano na naalala kung paano maliit lang ang bendang binigay sa kanya para sa ilong at sinabing, ito ang proteksyon nyo. Totoo rin ang tukso ng pagnanakaw. Maraming abandonadong bahay dito na may telebisyon kasangkapan at damit. May ilang liquidator na di alam na may radyasyon sa lahat ng bagay, kaya sinubukan nilang magpuslit ng gamit. May mga kwento ng mga sundalo na pinuputol ang mga radiator mula sa mga inabandonang apartment para ibenta bilang scrap metal o nagnanakaw ng mga silk na parachute na ginamit sa pagbagsak ng buhangin para gawing damit ng kanilang mga asawa na hindi nila alam na dinadala na pala nila ang lason pauwi sa kanilang pamilya. Pagkatapos may vodka pa. Dahil walang malinaw na impormasyon, chismis ang lumaganap lalo na ang paniniwalang vodka ang pinakamabisang panangga sa radyasyon. Naalala ko noong simula ng COVID, may naniwala sa chismis na nakakatulong daw ang paninigarilyo laban dito. Noon pinaniniwala ang kayang alisin ng alak ang radyasyon sa thyroid at linisin ang isotope sa dugo. Madalas nagbubulag-bulagan ang mga kumander sa pag-inom na tila bahagi na ng rasyon ang alak. Kasabay nito, ang mga opisyal na channel ng kalusugan ng Soviet ay naglalabas ng mga mensahe na tinatawag itong isang alamat na totoo naman at hinihikayat ang pagiging matino. Pero sa isang war zone, mas pinagkakatiwalaan mo ang kasama mo sa trench kaysa sa boses sa radyo. Kaya ayun, tuloy-tuloy ang tagayan ng vodka. Baka iniisip mo, bakit sila nanatili? Bakit hindi sila nag-alsa? Sa isang banda, dahil ito sa sistema ng kontrol ng Soviet, pero sa kabilang banda, dahil din ito sa pangako. Malaki ang bayad sa liquidator ayon sa Soviet standards. Minsan, 3 beses ng normal na sahod, may hazard bonus, maagang pagre-retiro at lifetime na prioridad sa pabahay at kalusugan. Para sa manggagawa sa pabrika, ang pagiging liquidator ay parang tiket sa mas magandang buhay ng pamilya. Isang transaksyon lang ito. Ibigay mo ang kalusugan mo ngayon at ang estado raw ang bahala sa iyo habang buhay. Ngunit makikita nating nahirapan ang estado tuparin ito. Itinuring silang bayani at binigyan ng medalya at sertipiko. Marami sa totoong buhay ang nakaramdam na parang gamit lang sila. Ginamit bilang biological filter para linisin ang kalat tapos itinapon kapag naging delikado. Anong epekto ng radyasyon sa kanila? Napag-usapan na natin ang ginawa ng liquidator sa reaktor. Ngayon, tatalakayin natin ang epekto ng reaktor sa kanila. Ito ang pinaka-kontrobersyal na bahagi ng kwento ng Chernobyl. Makakakita ka ng tala ng namatay na liquidator mula 50 hanggang halos 1,000,000. Para maintindihan kung bakit may ganitong kalaking agwat at kung ano talaga ang nangyari sa mga lalaking ito, kailangan muna nating tingnan ang biolohiya. Mayroon agad na mga nasawi. Sila ang mga bumbero at tauhan ng planta na nabanggit kanina na tumanggap ng malalaking dosis. Ayon sa tala ng Soviet, 8 tao ang namatay sa matinding radiation syndrome noong 1986. Marami pang namatay sa mga sumunod na taon dahil sa komplikasyon tulad ng pagkabigo ng puso o impeksyon dahil sa panghihina ng katawan. Para sa mga lalaking ito, hindi posibilidad ang pinsala. Isa itong pisikal na sugat. Ang kanilang bone marrow ay naging parang lugaw at ang kanilang balat ay nasunog at natuklap. Malupit ito. Agad-agad at hindi maikakaila. Pero para sa karamihan ng 1,000,000 liquidators, hindi sila napatay ng radyasyon. Sa mga linggo, naglaro ito ng mas mahaba at tahimik. Ang karaniwang liquidator ay nakatanggap ng dose na mga 120 millisieverts. Mabigat na dose iyon, daan-daang beses na mas mataas kaysa sa normal na radyasyon. Pero hindi ito sapat para magdulot ng acute radiation syndrome. Sa halip, parang lason itong unti-unting sumisira sa DNA at mga selula. Ang unang palatandaan nito ay leukemia dahil ang mga selula na gumagawa ng dugo sa bone marrow ay napakasensitibo sa radyasyon. Ang mga kanser sa dugo ay kadalasang unang lumalabas makalipas ang ilang taon. Ipinakita ng mga pag-aaral sa mga liquidator na may malinaw at makabuluhang pagtaas ng kaso ng leukemia kumpara sa pangkalahatang populasyon. Pagkatapos ay may mga solidong kanser, mga tumor sa thyroid, baga o tiyan. Tumagal ng mga dekada bago ito lumitaw at dito nagiging medyo mahirap ang agham. Karaniwan ang kanser sa grupo ng 600,000 tao at libo-libo ang natural na nagkakaroon nito. Hindi matitiyak ng doktor kung ang kanser ay galing sa radyasyon o natural, kahit walang Chernobyl. Sa estadistika lang ito makikita. Ayon sa World Health Organization at iba pang internasyonal na organisasyon, posible raw na ilang libong liquidator ang mamatay sa kanser dahil sa radyasyon.
Ngunit bahagi lang ito ng kabuuang usapan. Sabi ng ilang independenteng mananaliksik at non-governmental organization, masyadong konserbatibo ang mga modelong iyon. Maraming liquidator, karamihan ay batang lalaki, ang nagkaroon ng katarata o paglabo ng lente ng mata ng mas maaga at mas mataas kaysa normal, palatandaan ng pagkakalantad sa radyasyon. Matagal na cancer lang ang focus, pero habang tumatanda ang mga liquidator, napansin ng mga doktor na marami rin silang namamatay sa atake sa puso at stroke. Una, inisip na dulot lang ito ng stress dahil karaniwan ang paninigarilyo at pag-inom doon. Ayon sa bagong pag-aaral, mas malaki ang pinsalang dulot ng radyasyon sa cardiovascular system kaysa sa inaakala. Nagpapamaga ito ng ugat ng dugo at nagdudulot ng pagtigas ng mga arterya, atherosclerosis. Ayon sa mga veterano at doktor, ang pangunahing krisis sa kalusugan ay hindi kanser o sakit sa puso, kundi nasa isipan. Ang mga liquidator ay nakakaranas ng matinding post-traumatic stress disorder depression at pagkabalisa na may pisyolohikal na dahilan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mataas na dosis ng radyasyon ay maaaring makaapekto sa pag-iisip, ngunit karamihan ay psikolohikal. Isipin mong 20 anyos ka at tawag ng estado sa iyo ay bayani, pero tingin naman ng lipunan ay kontaminado kang naglalakad. Naranasan ng maraming liquidator ang stigma pag-uwi nila dahil natatakot ang mga tao na mahawa at iwasan silang makatrabaho o makaupo malapit. Namuhay sila sa takot na baka ang simpleng sakit ay simula ng kanilang katapusan. Ito ang tinawag ng World Health Organization na paralyzing fatalism ng Chernobyl. Dahil sa bigat ng isip, tumaas ang alkoholismo, pagpapakamatay at kawalan ng trabaho. Kaya, ano nga ba ang totoong bilang ng namatay? Kung makikinig ka sa World Health Organization at International Atomic Energy Agency, hanggang 4,000 na paagang pagkamatay ang naitala sa mga pinaka-exposed, gaya ng liquidator at evacuee. Ayon sa Greenpeace at Union ng mga nag-aalalang siyentipiko na may ibang risk models, ang namatay sa buong mundo ay tinatayang 10,000 hanggang halos 1,000,000. Malamang hindi tayo magkasundo sa bilang. Magulo at kulang ang datos, pero hindi naman kailangan ng eksaktong bilang para maintindihan ang realidad. Alam natin na daan-daang libong tao ang nalantad. Alam din natin na libo sa kanila ang namatay ng bata pa. Alaala, politika, at pagkilala. Sa loob ng dekada, ang mga liquidator ay grupong tahimik na pinararangalan ngunit madalas hindi pinapansin. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagsimula nang magkaroon ng pisikal na anyo ang kanilang pamana. Kung bibisita ka ngayon sa istasyon ng bumbero sa bayan ng Chernobyl, makikita mo ang isang monumento. Hindi ito engranding Soviet obelisk, kundi rebulto ng mga pagod at nakayukong bumbero na ginawa ng mga lalaking iyon. Pero ang pinakatanyag na parangal ay matatagpuan malapit sa gusaling administratibo ng planta ng kuryente. Ipinapakita nito ang isang grupo ng mga liquidator na nagsusumikap pigilan ang nuklear na apoy. Nakasulat lamang, para sa mga nagligtas sa mundo. Ang bawat sundalo o manggagawa ay tumanggap lang ng maliit na pulang booklet at medalya. Kapansin-pansin ang disenyo ng liquidator medalya. Ipinapakita dito ang patak ng dugo bilang simbolo ng sakripisyo. At sa loob nito ang 3 guhit para sa alpha, beta at gamma ionizing radiation. Matagal nang parang gintong tiket ang booklet na ito. May libreng transportasyon, diskwento sa bayarin at prioridad sa serbisyong medikal sa buong Unyong Sobyet. Noong 1971 natapos ang Unyong Sobyet nang bumagsak ang imperyo. Parang napabayaan ang mga liquidator, naglingkod sila sa bansang wala na at ang kanilang pensyon at benepisyo ay naging sagutin ng Ukraine, Belarus at Russia. Nahihirapan ang mga bansang ito dahil bumagsak ang ekonomiya. Naging pabigat sa budget ang mga bayani ng Unyong Sobyet. Sa Ukraine, napilitan ang liquidator magprotesta, minsan mag-hunger strike sa labas ng mga gusali ng gobyerno sa Kiev. Nagprotesta sila laban sa bawas pensyon at kanseladong benepisyo sa medikal. Ipinaglalaban nila na ginawang diskresyonary ng gobyerno ang dating garantisadong kompensasyon, kaya pwedeng bawasan kapag kapos ang budget. Sa Estonia at Baltic states, mas komplikado ang sitwasyon. Maraming liquidator ay etnikong Ruso o hindi mamamayan ayon sa bagong batas. Sa loob ng maraming taon, nahirapan silang makakuha ng kahit anong pagkilala. Tiningnan sila ng ilan hindi bilang mga bayani, kundi bilang mga ahente ng sumasakop na hukbong Sobyet at kamakailan lang nagbago ang mga batas upang bigyan sila ng kaunting suporta. Tuwing ika-26 ginugunita ng mundo ang anibersaryo ng sakuna. Sa Ukraine, Disyembre 14 naman ang araw ng mga liquidator.
Noong 1986 opisyal na idineklara na tapos na ang orihinal na sarcophagus. Hindi ito araw ng pagluluksa sa aksidente, kundi pagdiriwang ng tagumpay laban dito. Matapos ang Chernobyl, Fukushima at iba pang liquidator, inakala ng marami na natapos na ang panahon ng mga liquidator nang bumagsak ang Unyong Sobyet. Sinabi natin na dahil sa bagong pamantayan sa kaligtasan, robotika at demokratikong pagbabantay, hindi na kailangang magsakripisyo ng maraming tao sa natutunaw na reaktor. Dumating ang Marso 11, 2011 nang tamaan ng tsunami ang Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Muling naulit ang kwento ng 86 at nagkaroon ulit ng nakakalitong pagsabog. Nandyan ang mga unang tumugon, kabilang ang mga kilalang Fukushima. Daan-daang empleyado ang naiwan para manumanong buksan ang balbula at bantayan ang presyon. Habang tumatagal ang paglilinis mula linggo hanggang taon, napansin mo ang pagdami ng pansamantalang lakas paggawa. Nagsimulang tawagin ng mga media outlet ang mga cleanup crew sa Japan bilang mga liquidator na hindi maikakailang kahalintulad. Gayunpaman, napakalaki ng pagkakaiba. May Tyvek na selyadong damit, full face respirator at digital decimeter ang mga manggagawa sa Fukushima. Hindi nila binabalot sa dyaryo o tinggang sheet ang mga paa nila. Mas mataas na ngayon ang proteksyon laban sa radyasyon kaysa Chernobyl at ang unang bayani ay mga TEPCO empleyado. Karamihan ng paglilinis, paglipat ng debris, paggawa ng tangke ng kontaminadong tubig at paglilinis ng lupa ay ginawa ng mga subcontractor at ng kanilang sub-subcontractor. Puro subcontractor mula simula hanggang huli, ipinakita ng investigasyon ang komplikadong sistema ng recruitment ng manggagawa. Maraming pansamantalang trabahador mula sa laylayan ng lipunan, kadalasan walang sapat na pagsasanay. Napansin ng mga kritiko na tulad ng mga conscript ng Soviet, madalas na mahina sa aspetong pinansyal ang mga lalaking ito, kaya pumapasok sila sa mga trabahong mataas ang panganib dahil kakaunti lang ang kanilang pagpipilian. Sila ang makabagong biorobot, mas protektado ng batas, pero sila pa rin ang gumagawa ng trabahong hindi kaya ng makina. Sa hinaharap, natuto ang mundo matapos ang Chernobyl. Ngayon, may mga international na protocol na nagmumonitor ng panganib ng cancer, mental health at panlipunang kapakanan ng mga nuclear worker. Pero ang pinaka hindi komportabling aral ay teknolohikal. Nabubuhay tayo sa panahon ng AI at Boston Dynamics. Akala natin sa susunod na sakuna, drone na lang ang gagamitin natin. At gagawin natin iyon. Pero may limitasyon ang mga robot. Apektado ng gamma ray ang sensors at circuits. Dagdag pa, magulo ang disaster zone. Hirap ang mga robot umakyat sa baluktot na rebar, mag-navigate sa binahang basement, o paikutin ang balbula kapag na-stuck o pumalya ang sensor. Kung kailangang ilagay ang sandbag sa lugar na di kayang abutin ng drone, pareho lang ang solusyon. Kailangan mo ng kamay, utak na marunong mag-improvise at tao. Paano natin ilalarawan ang ginawa ng mga liquidator base sa laki ng saklaw? Nakakagulat talaga. Pinag-uusapan natin ang mobilisasyon ng halos 600,000 tao. Minero, diver, piloto, sundalo, at nurse mula sa buong Unyong Sobyet. Pinatay nila ang nuklear na apoy, pinatuyo ang mga tangke ng tubig, naghukay ng cooling tunnel, inalis ang ibabaw ng lupa ng maliit na bansa at nagtayo ng bakal na libingan sa paligid ng pinakamapanganib na bagay. Nagawa nila ito sa loob ng 7 buwan. Napigilan nila ang sakuna sa kontinente kung hindi nila pinatuyo ang mga pool o tinakpan ang core. Iba na siguro ang mapa ng Europa ngayon. Dito sa channel na ito, madalas nating tinatalakay ang tagumpay ng pagpaplano, mga halimbawa ng talino at eksaktong inhinyeriya. Ang likwidasyon ay kabaligtaran, isang megaproyekto ng pag-iimprovisa at magulong tugon sa kabiguan ng teknolohiya. At pinatunayan nito ang isang mahirap na katotohanan na ang mga high-tech na sistema ay may hangganan. Nang pumalya ang pinaka-advanced na reaktor at masira ang mga robot mula Alemanya at Hapon, naubos ang mga makina ng sibilisasyon. Tanging reserbang hayop na lang ang natirang ligtas na panangga. Ang makinang na arko na naroon ngayon ay ang nakikitang monumento ng Chernobyl. Ang mga liquidator ang nagsilbing scaffolding na hindi natin nakita. Salamat sa panonood.